Hindi negosyo ang pamilya. Ang pamilya ay hindi investment portfolio. Hindi rin ito escape plan kapag tumanda ka. Ang pamilya ay covenant, holy agreement. Ang tulong na galing sa takot, mabigat. Ang tulong na galing sa guilt, nakakasira. Pero ang tulong na galing sa pagmamahal, nagpapalalim ng relasyon. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Ang mga magulang naghahanda para sa mga anak. Pero hindi doon natatapos. 1 Timothy 5 verse 4. Let them learn first to show godliness to their own household and to repay their parents. This is all about sa mga anak. Biblical po ito. Kapag may kakayahan ng anak, ang pagbabalik ng kabutihan ay bahagi ng pagiging makadiyos. Ang pagbabalik ng pagmamahal sa mga magulang ay kautusan ng Panginoon. Ang pagmamahal at pagkalinga sa mga magulang, lalo na sa pagtanda, ay obligasyon din na ibinigay ng Panginoon. Hindi obligasyon ang anak maging retirement fund. Kunti lang ang mga magulang na talagang gustong gawing retirement plan ang mga anak na pinagtrabaho na at yung anak na lang talaga. Wala nang ginagawa yung magulang kundi magsugal-sugal. Wala nang ginagawa. Hindi na gumawa ng paraan para makatulong. Yung kaya pa naman, may lakas pa naman, pero easy na lang. Marami talagang ganun. Yung wala nang ginawa, talagang hindi na nag-isip na tumulong, kung paano. Yung kaya pa naman niya, yung hindi na talaga gumagawa ng paraan. Kumbaga, idinikdik na lahat, sa anak. Ibig sabihin, hindi obligasyon ng anak maging retirement fund. Pero hindi rin tama na talikuran ang magulang kapag kaya mo namang tumulong. May balance po ang Panginoon. May weight, may order. So, hindi lang nakatuon sa anak, hindi lang nakatuon sa magulang, kundi parehas yan tinitimbang. Hindi negosyo ang pamilya. Ang pamilya ay hindi investment portfolio. Hindi rin ito escape plan kapag tumanda ka. Ang pamilya ay covenant, holy agreement. Ang tulong na galing sa takot, mabigat. Ang tulong na galing sa guilt, nakakasira. Pero ang tulong na galing sa pagmamahal, nagpapalalim ng relasyon. Yun ang pinakang importante, yung pagmamahal. Tumutulong ka dahil mahal mo. Para sa mga magulang, habang may lakas pa, maghanda kung kaya. Huwag gawing insurance ang anak. Pero kung dumating ang panahon na kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiya. Tanggapin mo ang tulong o humingi ka ng tulong sa iyong mga anak. Hindi ka pabigat. Magulang ka eh. At para sa mga anak, kung kaya mo na, huwag mong tatalikuran ang magulang mo. Huwag. Hindi nila ibinigay ang buhay nila para singilin ka. Ibinigay nila iyon dahil mahal ka, mahal kayo. Mahal kayo ng mga magulang nyo. Ang pagbabalik ng kabutihan ay hindi utang, hindi dahil guilty ka na, obligado ka na ibalik mo. Hindi ito itinanim na utang na kailangan bayaran mo. Ang pagbabalik ng kabutihan ay hindi isang utang na loob. Ito ay honor. Honor. Ano po? Karangalan. Alam niyo po, darating ang araw na
ang dating malakas na kamay, ang dating malakas na katawan na gumabay sa'yo sa mga anak ay manghihina. At ikaw na anak, mga anak, ang hahawak. Ang tanong, hindi ang sino ang may utang kanino, kundi ang tanong ay may pagmamahal pa ba tayo sa isa't isa kapag wala ng lakas? Hindi tayo tinawag ng Diyos para magbilangan ng sakripisyo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magsumbatan. Tinawag tayo para magmahal ng may wisdom, may talino. Maghanda hanggat kaya, may pagkakataon. Ang anak tumulong kapag kaya. At sa gitna, panatilihin ang respeto, dignidad, and grace. Ikaw, paano mo nakikita ang pagtanda ng iyong magulang? Pressure ba ito? O pagkakataon mong magmahal at mahalin sila? Ang pagmamahal, ang pagtulong ng anak ay hindi dahil inuobliga, hindi dahil ginigilty yung feeling, kundi ito ay dahil sa pagmamahal na nakatanim sa puso at isip. Sa values na ibinigay ng magulang, na kung ano ang ipinarating sa mga anak, kung kabutihan ba o hindi kabutihan, pag-aabuso ba o pagmamahal. Sometimes, tayong mga magulang, nire-reap natin kung ano ang itinanim natin sa ating mga anak. Sometimes, yung mga bagay na ipinaranas natin sa mga anak natin, emotional pain and physical pain or even spiritual pain, yung pain na hindi mo naturuan spiritually ang anak mo tungkol sa paano matakot sa Diyos, paano matakot sa magulang, yung takot na may pagmamahal. Hindi dahil inuobliga, dahil ginigilt trip, tama ba yung trip ko? I mean yung word ko. Hindi dahil feel guilty mo yung anak mo para tulungan ka. Hindi ganon.